What's up YouTube? Genie here, back at it again and welcome back to the channel guys. So today CryptoMines ang ating i-feature, yung fleet update nila. Price check din tayo ng token. Ang ganda ng inangat guys ng CryptoMines token ngayon or Eternal token compared sa kahapon. So I would assume na nagustuhan ng mga community ng CryptoMines yung update na ginawa nila ngayon. And well, it made life easier para dun sa mga naka-multiple accounts. So, pwede na nilang ipasok yung mga yung mga ibang mga workers, spaceships, pagsamasamahin na nila sa isang account para anong tawag dito? May consolidate. Yan, may consolidate na nila. Okay? So, wag na natin patagalin guys. If you're new to my channel, please do not forget to click that like, that subscribe, and click that bell para lagi kang updated sa mga game reviews, announcements katulad nito, mga updates ng mga paborito ninyo NFTs. Check nyo rin yung channel ko. Marami tayong mga game reviews na ginawa na rin dyan. Baka may matipuan kayo. Always do your own research. Okay? So without further ado guys, let's get it on. Intro! Okay guys, so ito na yung game na website, link in the description below ng CryptoMines. And as you can see, paganda ng paganda guys yung nila. Paganda na ng paganda yung mismong gameplay nila. Dinadagdagan na nila yung mga features or game modes. Saka yung capabilities nung una na katulad nga no minention ko kanina, dati kailangan mo pang gumawa ng iba-ibang account para magkaroon ka na kunyari na napataas mo na yung mining power ng isang account mo, napaikot mo na yung pera, gagawaan na naman ng panibagong wallet, gagawaan na naman ng CryptoMines account doon, tapos doon ka na naman mag-iipon ng panibago para makapag-mine ka. So ibig sabihin kung ilan yung accounts mo noon, ganun yung times na pwede kang mag-mine sa isang araw. Unlike ngayon, ang ginawa na ni CryptoMines is pinadali na nila yung buhay ng community nila. So yun yung fleet, ito. Ayan, pwede kayo mag-create ng fleet. So, kunyari, yung fleet 1. Ayan, fleet 1 lang yung pinangalan ko guys eh. Dahil, ang ano dyan, pagka nagkaroon ako ng fleet 2 ulit, yung mga panibago na namang spaceships, panibagong workers, doon naman sila. So, pwede kong i-launch yung susunod na fleet na yon separately. Okay? So, kunyari, nilaunch ko to for an expedition, nakakuha ako ng 0. Okay. So, kung kunyari, marami ka ng worker and marami ka ng spaceships or yung multiple accounts na lang. Ayan, gawin nating example. So, kunyari, meron akong 5 account na magkakaiba. So, ibig sabihin, nilaunch ko yung isang account ko, nakakuha ako ng 0.4 Eternal doon, and then nilaunch ko na naman yung pangalawang account ko, nakakuha din ako ng 0.4 doon. So and so on. So yung 5 account na yon separately ilo-launch mo isa-isa. Isang beses isang araw. Nang iba-iba ang pinupuntahan. So iba-iba yung niloloadan mo na wallet, iba-iba yung pinupuntahan ng Eternal, and then i-consolidate mo matrabaho. Okay? So ngayon, ang ginawa ni CryptoMines is gumawa na sila ng fleet. So ibig sabihin, pwede mo nang ilagay lahat ng mga iba-ibang account mo. Kung may 5 account ka, gumawa ka ng 5 fleet, pwede mo silang launch isa-isa. Diba? So, less hassle para sa'yo na merong multiple accounts. And like ako, nag-start pa lang din naman ako. What's good about CryptoMines is that Oracle siya. So, hindi nagbabago yung price pag nagme-mint ka ng spaceship, ng workers. Kung ano yung price noong nagsimula siya, yun pa din yung price ngayon. Okay? So, pag tumataas yung presyo ng token, bumababa yung presyo nung pag-purchase or pag-mint mo nung mga NFTs. So papakita ko muna sa inyo guys yung yung price ni CryptoMines ngayon. So tingnan natin kung pwede na si CoinGecko ngayon. Kanina siya, ayan, okay na. Tignan nyo kung gaano katamis guys. 68.68 guys. Look at that. Kahapon lang, sobrang lang yan, mga 50-ish, something lang yan. Ayan November 1, November 2 ngayon, so November 1, nasan ba November 1? Sa ilan ba tayo? November 1 lang, lagyan mo lang November 1 lang bro. November 1. Oh, nangyari. So, November 1, ayan
Guys, November 1. Saan nag-end ng November 1 natin? Ito. 57. 57 kahapon, guys. Ngayon, 68.7 na. Ayan, 68.7 na. Yun nandito, 68.68 naman yun nandito. Pero, fact of the matter is, tumaas. Sobrang laki ng tinaas niya in a span of 24 hours. Very good ang reaction ng community ng CryptoMines dun sa update na ginawa nila. Sana ganyan, di ba? Sana ganyan yung mga updates na ginagawa ng mga ibang games. Na kumbaga, yung tipong para dumali yung buhay ng pag-mine or pag-earn ng mga tao without sacrificing yung earnings din syempre ng mga developers ng game itself para lahat masaya, di ba? Okay, so balik tayo guys. Ayan, 68.16. Saya guys, promise. Nakakuha ka ng ano ngayon. Ako, ang mining power ko lang is nasa 600-ish lang, mga 640 siguro. Nakakuha ko ng 1.5 every day. So isang account pa lang yan. Ang ginagawa ko kasi, ang diskarte ko sa ganyan, pasok, investment, tapos ROI ko muna yung pinasok ko. And then pag naka-ROI na, pwede na tayong magpaikot ng pera. Kung gusto mo maglabas ka. Pero magpapaikot ka na para mas lumaki na lumaki yung daily mo na income. Okay? So, yan si ano guys. Ito, si Spaceship. So, sana pala na ipakita ko yan. Create fleet. Pag nag-create ka guys, ayan, sabihin sa'yo, be aware, build your entire fleet, adding more workers later will remove their contracts. Refer to Discord, FAQ for that. So, yan, pagka nilagay mo yan dyan, kaya nag-create ka, say for example, meron pa akong mga iba pang mga spaceships and workers, pwede ko nang ilagay dyan yan. So, gagawa ka ng, kumbaga, may team A ako, may team B ako, may team C ako, and so on. Okay, si team A ko, pwede kong i-launch separately. Nakakuha ako ng 0.5 dyan. Si team B, ilo-launch ko din yan, expedition. Nakakuha ko ng 0.5 dyan. Si team C, nakakuha ako ng expedition ulit. 0.5 again. In short, para ka nakakuha ng 1.5 eternal ng isang araw. Kung meron kang tatlong fleet ng ganun yung mining power. Okay? So hopefully malinaw tayo doon. Yun yung pinaka layman's term na maiintindihan ng lahat. Okay? Team A, Team B, Team C, Team Hank, kung ilan yung team mo, yun yung pinagsasama-sama mo mga workers and spaceships, pinagsasama-sama mo dun sa team na yun, yun yung times na makakapag ka. Kung ilan yung teams mo, yun yung times na makakapag-expedition ka. Okay? So, tapos na tayo doon. Sana malinaw. If merong hindi malinaw guys, don't hesitate to comment in the comment section below kung ano yung question ninyo. Try natin sagutin yan as much as we can. Okay, so fleets. Ito guys, there are NFTs created from the combination of all your workers and ships. You can add NFTs to these fleets or disassemble them entirely, recovering all your workers and ships separately again. However, you will not be able to remove workers and ships added to it individually. So, pagka nag-disassemble ka ng fleet, tanggal lahat. Ganun ang mangyayari niya. So, mag-assemble ka na naman ng panibago. So, we recommend creating your fleet with a strategy in mind. Okay? So, your fleets will have different attributes, among them the name, the mining power, the fleet rank, the fleet level, and the fleet contract. Your fleets will not be able to be dismantled if they are contracted or tired. There is no maximum limits of fleets per account. However, we do not recommend more than 300 NFTs or workers or ships and fleets on your account. So, kung bakit hindi naman nila sinabi, each fleet can individually attend on expedition without affecting the others. So, if you have 5 fleets, you will be able to mine 5 times the planets of your choice, once per fleet. Just like what I said. So parang Team A, Team B, Team C, tatlong teams mo, tatlong fleets mo, tatlong expeditions yan. So tatlong 0.5, parang gano'n ang mangyayari. Okay, so cost of building a fleet will be $0.5 per NFT added to it, paid in Eternal. So, kung kunyari, isang NFT ang ship, isang NFT ang worker. So, parang ganon. So, kung meron kang 5
Kunyari, 5 ship, 5 workers, 10 NFTs ang total niyan, which will give you 0.5 times 10, which is $5. Yun ang babayaran mo pag nag-create ka nung fleet using yung 10 NFTs. Okay? Ranks, ito naman, actually hindi naman masyadong hindi naman masyadong super important naman siya like yung susunod, which is yung fleet level. Pero ito, discuss na lang din natin sa isang fleet kung ano yung pinakamaraming stars mo na NFT or yan, yung spaceships. Kunyari, meron kang let's say for example lang, fleet 1, you have 9 spaceships, okay? 2 spaceships ang 5 star, sana, 'di ba? Sana all. Tapos 3 spaceships ang 4 star, and in addition 4 spaceships na 1 star. So ang resulting rank of your fleet will be D rank kasi pinakamarami mong ships is yung 1 star lang. Okay? So kung ganyan, dapat strategic ka sa paglalagay. Okay? Kung pagsamasamahin yung maraming low stars mo dun sa mga ibang mga 5 stars, 4 stars, 3 stars na so ganun dapat ang strategy mo. Okay? So yan, iwanan na natin yan. Fleet contract. Contracts are needed for your fleets to be eligible to attend expeditions. Sa mga naglalaro na ng crypto mines bago pa dumating tong fleets na to, alam nyo na yan, contracts. Each fleet has the number of workers that you have entered to it. Contracts must be paid to each of the workers that are in your fleets. Your fleets can be hired for a minimum of 7 days, but you can also hire them for 15 or even 30 days. Once their contract expires, you must hire them again. Just like what you do dun sa mga dati ninyong gimmick nung wala pa yung fleet, 'di ba? Binabayaran natin bawat worker natin para sa contract nila. Okay? So, cost of hiring your fleet is $1 for each worker in it, obtaining a small benefit if you hire more days. So, yan ang maganda kasi yung dati, napansin ko, kinompute ko merong 7 days, merong 15 days, merong 30 days. Pero wala namang benefit kung i-hire mo sila ng 15 or 30 days. Same lang if you divide it per day. So, why do that? Diba? Kung wala namang benefit. Pero kung sa ganito, mas magbe-benefit ka, makatipid ka ng mga ilang, sabihin mo $10, diba? Malaking bagay na yon. Okay? So, ayan. Contract cost per worker, 7 days is $7, 15 days is $14 lang, so nakatipid ka ng $1 dyan. 30 days is $27, so nakatipid ka ng $3. So fact of the matter is, again, makatipid ka kahit konti kung kaya mo naman bayaran yun and kung lalaroin mo naman for that amount of days or months or something na ganyan. Pero max amount is 30 days. Diba? I-avail mo na yun. Ganun at ganun din naman ang kalalabasan nun lalo na kung may pondo ka naman. Ito naman guys, ito ang isa sa pinaka-importante dito sa update na to. Fleets will start from level 0 as your fleet goes on expeditions. You will gain experience and level up. And the level of your fleet will improve your rewards as you progress through levels. So hindi ko na isa-isahin to. Diretso tayo dito sa chart. Okay? So yan, level 1, fleet level. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 are tier 1 ang nila. Pero sa tier 1 na yan guys, meron na silang So yan, lumaki naman pala, mas maganda. Okay. So dyan sa na yan, sa chart na yan, makikita na ninyo agad sa right side kung ano yung fleet level ninyo, meron kayong reward increase. Okay, per level. So habang nagle-level up, tumataas hanggang sa level 25 which is tier 6 plus 35%. Imagine 35% guys, napakalaki nun. Napakalaki na nun, promise. Malaking impact na yon dun sa earnings ninyo. Lalo na kapag medyo mataas na yung ninyo, yung mining power. Mas mataas na Eternal, mas mataas yung nakukuha ninyo based dun sa percentage niya. Okay, so yun. Basic naman yan. Very self-explanatory. I just wanted you to know na merong rewards increase per level ang fleet. Okay, pero pag dinisassemble nyo yung fleet, wala yung XP. Diba? Which, I would strongly suggest
from the get-go or from the very start na finorm ninyo yung fleet, pag yun na. Huwag na ninyo i-disassemble. Pabasagin nyo pa ba yung fleet ninyo pag level ang ano ninyo, ang tier ninyo is tier, sabihin mo na lang kahit nasa tier 2 ka na, level 10 ng fleet, pero kung 20% na added bonus, i-disassemble mo pa, magsa-start ka uli sa 1. Di ba? So, diskartehan ninyo yung paggawa ng fleet ninyo from the very start. Okay? Fuel is necessary, a necessary material to be able to make expeditions to the planets with your fleet. This must be acquired prior to the expedition. Cost of the fuel will vary depending on the planet you wish to explore. The farther away the planet, the more fuel will be needed to explore it. Approximate value of fuel is 5% of the reward of the planet in Tier 4. So fleet level 16. All the eternal collected from the fuel will go directly to the reward pool. Very, very good ang ang diskarte. Shout out to the developers of CryptoMines. Really, really good thinking, smart move in terms of, yung strategizing ng consolidation by using fleets. And then, yung diskarte for sustainability ng ecosystem ng CryptoMines para lang maibalik yung pera din sa rewards pool. Yun yung problema ng mga ibang games, which very, very I must commend very, very well done yung CryptoMines. So if you're going to ask me, would you recommend CryptoMines at this point? The answer to that is a quick yes, guys. 1, Oracle sila. So, pumasok ka ngayon, ganun ang purchase mo. Ganun kamura lang. Kung magkano yung una, ganun pa rin ngayon. Okay? Tumataas yung token price. Tumataas yung earnings mo. Tapos, maganda nga dito, may fleets na. So, kung marami kang pondo, makabuo ka ng 10 spaceships agad, tapos napuno mo na agad ng workers, pwede ka na uli gumawa ng pangalawang fleet mo, punuin mo uli yun. The more teams you get, or the more fleets na lang pala, para mas easier. The more fleets you have, the more earnings you could get. Pero again guys, hindi everyday swerte kayo. May mga days na pag-click ninyo, failed the expedition, so waste na yung day na yun. But ang ano lang dyan is trust the process lang. Tiwala lang sa sa days na mananalo kayo or magsasucess yung expedition ninyo. So at the end of the day, win-win pa rin naman. Pag naka-ROI na kayo, mikita na kayo, be happy with it. Okay, yun ang masasabi ko sa inyo. Kumbaga, no need to cry for overspilled milk, 'di ba? Wag na kayong umiyak sa kung ano pa yung mga changes and everything. Pero syempre, hindi naman masama na mag-suggest or mag-recommend. Let me know guys. I want to know your thoughts about CryptoMines fleet update. Okay, kung ano yung mga diskarte nila. Hindi ko na kayo tatanungin kung anong feel ninyo dun sa token price. Kasi lahat naman tayo masaya, lalo na lahat ng mga nakasali na. Kung hindi ka pa nakasali, do your own research hanggat maaga. Okay? And I will see you in CryptoMines. Okay? So if you are new to my channel, guys, please do not forget to click that like and that subscribe. Click that bell, set that to all para lagi kang updated sa mga announcements, updates, game reviews na ginagawa natin. Check nyo yung channel ko. Ang dami natin game reviews dyan. Do your own research. Good luck. Hopefully, kumita kayo ng kumita sa mga play-to-earn games na sinasalihan ninyo. And that's it for me. I'm out. Peace!